Naniniwala ka ba sa sagradong bigkis ng kasal? Sa mga pangakong hindi masisira? Sa mga sinumpaang binitawan hanggang sa kamatayan? Ang romantiko, hindi ba? Well, ngayon, ibababa na kita mula sa iyong pagpapantasya. Dudurugin ko ang iyong ilusyon at sasabihin ko sa iyo kung bakit mas madalas na mas madaling lapitan ang mga may asawang babae kaysa sa mga single. Oo, tama ang narinig mo. Panoorin mo hanggang dulo para hindi mo makaligtaan ang pinakamasilang bahagi. At mayroon pang isa pa, isang hindi inaasahang konklusyon sa huli na babago sa iyong pananaw sa buhay. Noong bata pa ako at walang karanasan, akala ko ang isang babaeng may singsing sa kasal ay parang isang matibay na kuta. Mahirap abutin, protektado ng kanyang asawa, ng moralidad at ng opinyon ng publiko. Bakit niya ako kakailanganin kung may asawa na siya? Iyan ang nasa isip ko. 15 taon na ang nakalipas. At grabe, gaano ako kamali. Hindi lang ako nagkamali. Nabuhay ako sa isang mundo ng ilusyon kung saan natural lang daw ang dangal at katapatan. Spoiler alert, hindi pala. Gamitin natin ang lohika. Mayroon tayong dalawang babaeng parehong kaakit-akit. Ang isa ay single at ang isa ay may asawa. Sino ang mas maraming mapagpipilian? Siyempre, ang single. Bakit? Dahil maraming lalaki ang gustong bumuo ng seryosong relasyon sa kanya o kahit manligaw lang. Walang limitasyon ang kanyang mga kilos. Malaya siyang pumili, makipagpalitan ng kontak at magpalit ng partner kung kailan niya gusto. Iba ito sa isang may asawang babae. Ang kanyang mundo ay mas limitado at mas kakaunti ang atensyong natatanggap niya mula sa labas. Dahil dito, maaaring bumaba ang kanyang kumpiyansa. Pero mas nagiging determinado siya kung may lumitaw na isang interesanting opsyon. Ngayon, hulaan mo kung sino ang mas aktibong makikipag-ugnayan. Narito ang sorpresa. Madalas, mas handang gumawa ng matapang na hakbang ang isang may asawang babae. Bakit? Dahil limitado ang kanyang market. Kakaunti ang kanyang pagpipilian. At hindi nawawala ang kanyang mga pangangailangan. Hindi tulad ng mga single na babae na walang katapusang alok sa social media. Kung may lumitaw na isang bagay na interesante, kakapit siya rito. Parang sa isang tindahan, kung maraming pagpipilian, matagal kang mag-iisip. Pero kung isang kahon na lang ng paborito mong tsaa ang natitira sa istante, kukunin mo na agad ito. Dagdag pa, may mahalagang bagay pa. Ang psikolohikal na pagkabagot. Matagal na relasyon, routine, at paulit-ulit na mga gawain. Ang isang babae sa isang kasal ay maaaring makaramdam ng kakulangan sa atensyon, bagong karanasan, at emosyon. Alam ng isang single na babae na lagi siyang makakatanggap ng panliligaw, papuri, at makakakilala ng bagong tao. Samantala, ang isang may asawang babae ay nararamdamang unti-unti niyang nawawala ang resorsong ito. At ano ang ginagawa ng isang taong nakakaramdam ng kakulangan? Naghahanap sila ng paraan para punan ito. Kaya may lilitaw na isang lalaki. Mapagbigay pansin, karismatiko, marahil kahit isang kaswal na kakilala na may ilang magandang sinabi. Ano ang mangyayari? Hindi sinasadyang naaakit ang babae sa atensyong ito dahil nagiging bihira ito at mas pinahahalagahan ang anumang bagay na kakaunti. Isipin mo na lang kung gaano karaming may asawang babae ang araw-araw na nakakaranas nito. Nauunawaan din ng isang may asawang babae sa isang relasyon na mayroon siyang mga limitasyon, ang kanyang asawa, ang lipunan, ang pamilya. Pero hindi tulad ng isang single na babae, nararamdaman niyang mas kaunti ang kanyang oras, mas kakaunti ang pagkakataon, mas kakaunti ang mga oportunidad para magbago. At kung may lumitaw na pagkakataon, kung may isang taong naroroon sa tamang oras, mas malaki ang posibilidad na siya ay makikipag-ugnayan. Kaya ano ang napapansin natin? Ang mga may asawang babae ay hindi mga kuta. Sila ay parehong tao, ngunit may mga limitasyon. At tulad ng ipinapakita ng buhay, habang mas pinipigilan ng isang tao, mas matindi ang kanilang paghahangad sa kung ano ang kulang sa kanila. Maaari pa tayong magdagdag ng isa pang punto dito. Marami sa mga babaeng ito ang matagal nang nadismaya sa buhay pamilya. Ang kanilang mga asawa ay tumigil na sa pagbibigay ng atensyon, pagpuri,
at nawala na ang spark. Pero gusto pa rin nila ng atensyon at doon nagkakaroon ng pagkakataon para sa mga dating nag-iisip na ang singsing sa daliri ay isang hindi matitinag na baluti. Hindi ito baluti. Isa lang itong simbolo na halos nawalan na ng halaga. Kung epektibo ito, hindi sana magkakaroon ng buong industriya na nakabatay sa infidelity at adultery. Dagdag pa, kung may asawa ang isang babae, madalas na nasa estado siya ng routine. Kung may lumitaw na isang bagong at interesanting tao, tumataas ang kanyang atraksyon dito. Naiintindihan niyang hindi na niya maitatayo ang kanyang value tulad ng isang single na babae, kaya mas nagiging bukas siya. Hindi ito nangangahulugang agad siyang padadala. Pero tiyak niyang pag-iisipan ang oportunidad at malamang seryosohin niya ito. Bukod dito, maraming may asawang babae ang humaharap sa krisis ng pagkilala sa sarili. Gusto nilang muling maramdaman na sila ay kanais-nais, maganda at kailangan. Ang mga asawang sanay na sa routine at buhay pamilya ay hindi na napapansin ang kanilang mga asawa, habang ang isang bagong lalaki ay maaaring pumukaw ng kanyang emosyon sa isang simpleng mapagmahal na tingin. Wala siyang ginagawang supernatural. Tinatanong lang niya kung kumusta ang araw niya, nagbibigay ng papuri, nagpapakita ng interes. Para sa kanya, ito ay parang isang malaking pagbabago. Idagdag pa rito, ang katotohanang hindi maaaring magtagal sa pagpili ang isang may asawang babae. Nabubuhay siya sa isang limitadong espasyo kung saan mayroon siyang pagkakataong makaranas ng isang bagay o mabilis itong mawawala. Lumilikha ito ng epektong ngayon o wala na. Kaya mas mataas ang posibilidad na tatanggapin niya ang isang imbitasyon sa hapunan, pamamasyal o simpleng pag-uusap. At gaya ng naiintindihan mo, ang lahat ng ito ay maaaring humantong sa mas malalim na bagay. Bukod pa rito, masasabing statistically, mas madalas sumasang-ayon ang mga may asawang babae sa mga date kasama ang ibang lalaki. Bakit? Dahil nalagpasan na nila ang yugto ng pakipot. Alam nila kung ano ang gusto nila. At pinakamahalaga, alam nilang hindi habambuhay ang kabataan. Hindi nila sasayangin ang mga pagkakataon kung may lumitaw sa kanilang harapan na makapagbibigay sa kanila ng emosyong kulang sa kanilang kasal. At kung ang lalaking ito ay marunong ding makipag-usap, mapagpasensya at taktikal, malinaw ang magiging resulta. Maging tapat tayo. Ang isang may asawang babae na sumasang-ayon sa isang date ay madalas na mas malaya ang pakiramdam kaysa sa isang single na babae. Hindi niya kailangang mag-alala kung magkakaroon sila ng seryosong kinabukasan. Hindi siya nabibigatan ng mga iniisip tungkol sa magkasamang buhay o mga plano sa mga anak. Mayroon na siyang sariling buhay at ang mga romantikong engkwentro ay nagiging isang emotional boost lang. Kaya mas nakakapagpahinga siya, mas kaswal at mas desidido pa nga. Bukod dito, ang mga babae sa relasyon o kasal ay minsan nararamdamang obligado silang maging perpekto, mapagmahal, at tapat. Pero sa sandali ng mga bagong engkwentro, maaari na silang makaramdam ng kalayaan mula sa mga obligasyong ito. Nararamdaman nilang sila ay muling mga babae na nililigawan, hinahabol, at maaring pahintulutan ang kanilang sarili na hindi lang maging asawa at ina, kundi maging kanais-nais at kaakit-akit. Ngayon ang mahalagang tanong, sumasang-ayon ka ba dito o mayroon kang ibang opinyon? Ibahagi sa mga komento. At kung gusto mo pa ng mga revelasyon at hindi inaasahang pananaw sa mga relasyon, mag-subscribe sa channel at pindutin ang bell. Marami pa tayong maiinit na paksang tatalakayin sa susunod. Salamat sa pananatili mo at magkita tayo sa susunod na episode. At kung sino man sa inyo ngayon ang napatingin sa inyong singsing sa kasal, at nag-isip, mag-isip-isip kayo.